saw you in heaven, would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can bring
Ano yun kasama? Dayan. Pwesto niya. Kakanta. Doon na. Baka nandun sa kanya. Ay, hold on. Tutulog daw pala siya. Natutulog na to. Nasaan kas ka rin daw? Vince! Master! Ano? Ayoko! Panginay. Ay, ayoko na ng spot. Pupunta dito? Ha? So, we need your attention po para po sa simpleng serbisyo po na ito. Mag-ano po tayo ng salita ng Diyos at mananalangin din po tayo maya't maya for the family and then kay ating mahal po.
Naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman at tayong bubuhayin din ng Diyos at namatay na nanatili kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Parito ng Panginoon, tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo ng Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamagitan ng mga aral na ito. Tayo po muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Manaming Diyos na siya may kapangyarihang magbigay buhay, Panginoon, at kayo rin po ang may kapangyarihan na kunin ito, Panginoon, na namang oras at sandali. Patuloy niyo nga po silang pagkalooban, o Diyos, ng encouragement. Palakasin niyo sila, Panginoon, at patuloy na kayo sumakan nila, Panginoon, sa mga panahon nito ng kanilang pagdadalamhati. Ito ng pagpapahayag ng mga salita at pananalangin, dalayan po namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain niyo po, o Diyos, sa mga salita mo na mahayag at dalayan po namin na sa bawat isa na narito ay magkaroon ng pagkakataong makilala ka, tanggapin ka, panaligan ka, o Diyos, bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, pinagkatiwala na po namin sa inyo ang lahat na ito hanggang sa matapos po kami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hayaan niyo po bumasa po ako ng salita ng ating Panginoon sa mga ngaral 7, talatang 2. Ganito ang wika ng Panginoon. Mas mabuting pumunta sa kamatayan, sa namatayan, Kesa sa isang handaan, dahil lang lahat ay mamamatay. Dapat ay lagi itong mabuti na pumunta itaas sa kamatayan. kaysa sa Isang handaan, dahil ang lahat ng tao ay mamamatay. ay dapat din laging isipin ito ng mga din po ay nagbibigay ng kagalakan sa aming puso. At nagbibigay ng comfort sa bawat isa. Ama, sa gabing ito, ang banal mong Espiritu ang siyang aking inihiling, Panginoon, na gumabay sa bawat isa, na sa gayon ng bawat puso ay inyong buksan nang maintindihan namin ang salita mo. Walang ibang may parangal, kundi sa ilamang Jesus at lahat ng kapurihan sa iyong ngalan lamang. Amen. Ngunit, tila ito'y kabaliktaran sa ating mga kaisipan. Bakit ho? Ang kamatayan po ay isang usapin na minsan ay ayaw po nating pag-usapan. Ngunit, kahit ayaw natin itong mapag-usapan, ito po ay kusang dumarating at parte na ng buhay ng tao. Kaya ang Biblia po ay lagi niyang pinapalalahanan ng tao na ang buhay ng tao sa lupa ay limitado. Kaya nga po, kailangan po nating maglipot sa mga taong nawala na o nauna sa atin. Una pong titignan natin dito, Ang kamatayan po ay darating po yan sa lahat ng tao. Hindi po natin ito mapipigil. Kaya nga po sabi sa mga ngaral 7:4, ganito po ang winiwika, laging iniisip ng marunong ang kamatayan. Pero sa kanya, sa kamatayan. Alam niyo po, meron po isang kwento na kung saan, kaya sabi niya, nung dumating si kamatayan sa kanyang tahanan, papakainin ko siya ng masarap, bubusugin ko siya at papahingain, nang sa gayon makatulog siya ng mahimbing at sa gayon babaguhin ko ang kanyang listahan. Kaya nga po, inayaan niya, pinakain niya si kamatayan at kanyang pinatulog. Ngayon, nung mahimbing nang nakatulog si kamatayan, kinuha niya po yung listahan. inilagay niya po sa dulo yung kanyang pangalan. Siyempre, ayaw niyang mamatay. So, nasa dulo yung kanyang pangalan. Ngunit nung nagising si kamatayan, sabi ni kamatayan, dahil mabait ka, hindi na kita uunahin. Uunahin ko na lang yung nasa dulo ng aking listahan. Yun po yung pangalan niya pa rin. Ano pong ibig sabihin yun? Ang kamatayan po ay hindi natin alam at ang buhay dito sa lupa ay parang hamog na nakikita natin malinaw sa umaga at bigla-biglang nawawala. Minsan nasa lubong mo ang tao, mamaya mababalitaan mo, wala na siya.
Kaya nga po, ang kamatayan po ay nagpapaalala sa atin na meron tayong limitadong buhay dito sa lupa. Hindi magagandang bagay. Kasi po ang oras ay hindi po natin mabibili at hindi po ito kayang bayaran ng pera. Buong makakaya ang iyong ginagawa dahil walang trabaho sa lugar ng mga patay. Patutunguhan mo, walang pagplaplano roon at wala ring nakakaalam at anumang karunungan. Kaya importante po, nare-realize po natin na meron palang isang araw darating din ako sa panahon na kung saan ako ipapanaw sa lupa. Kaya kailangan po natin pahalagaan yung bawat ginagawa natin at piliin po natin na gawin yung tama at kilalanin ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa po, ang kamatayan po ay nagpapaalala din po kapag tayo po ay dumadalo sa mga dinong bagay. Bukod sa nakikipag-comfort na po tayo sa mga namatayan, ito din po ay nagpapaalala sa atin na may pag-asa pa tayong baguhin ang ating buhay. Ibig sabihin, nandito po kayo ngayon, nakikinig kayo, humihinga ka, meron kang kaisipan at ikaw ay buhay pa. Ang bukas ay hindi mo hawak pero may pag-asa ka pang baguhin. Na tayo ang dumadalaw kaysa tayo ang dadalawin. Ibig sabihin, may pag-asa pa po habang tayo ay nabubuhay. Kaya nga po, magpasalamat tayo sa Diyos sa bawat araw na tayo po ay nagigising pa. Kasi nga po, hindi naman po natin alam ang bukas kung tayo ay babangon pa. Wala pong kasiguraduhan ang buhay. Kung wala po itong kasiguraduhan, ibigay po natin ang ating buhay sa isang tao na may hawak nito. Sino? Ang ating Panginoong Diyos. Siya po ang may kontrol ng bawat buhay. Siya ang buhay. Walang ibang makakapunta sa sa pamamagitan lamang niya. Kaya nga po, kailangan natin ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay. Magpakumbaba tayo at kung meron man tayong ginagawang hindi maganda, isurrender po natin sa Panginoon at pwede din po natin itong idulog sa Kanya. Kung tayo man ho ay nawawalan ng pag-asa ngayon, hindi po kasagutan din ang tapusin ng ating buhay. Merong Diyos na nagmamalasakit sa iyo at handang makinig kapag tayo po ay may problema. Ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapakanangan. Bakit po sinabi niyang mas mainam po yung meron tayong magandang pangalan na iiwan? Kaya nga po sabi ng Panginoon, habang may buhay, may pag-asa tayong baguhin yung mga bagay na hindi maganda nating ginagawa. Bakit po? Upang pagdating man ng araw, kung tayo dilim na tayo rin po ay hahantong sa ating kamatayan. At least po, pag naalala tayo ng mga tao, o si tatay ganito, napakabait ng tatay na yon. Si kapatid na ganito kaibigan, tapat na tunay, talagang maasahan. Ang magbe-benefits po ng pangalang iniwan nating maganda ay ang ating pamilya. Bakit po igagalang sila ng tao? Dahil po sa naiwan nating pangalan. Kaya importante po na gumawa po tayo ng mabuti habang tayo po ay nabubuhay. Hindi lamang po para sa ating sarili, kundi para din po sa ating Diyos. Kaya nga po, kailangan po nating maniwala na ang Diyos ay totoo at Siya ang may hawak ng buhay. Kaya tayo po dapat ay lumapit sa Diyos. Natin pagchismisan, ano na lang gawin natin? Batiin na lang po natin sila nang maayos po tayong mabuhay dito. Bakit po? Kasi darating ang araw, tayo rin po ay lilipas at ang oras natin ay mawawala. So habang tayo po ay nabubuhay, alalahanin po natin ang relasyon natin sa Panginoon nang sa gayon maalala din po natin yung relasyon na meron tayo dito sa lupa. Tayo sa mga tatay diyan, ipakita natin na mahal natin ang mga anak natin. Sa mga mag-asawa, ipakita po natin na mahal natin ang ating asawa pagkat hindi natin alam hanggang kailan natin sila makakasama. Kaya nga po, ang buhay po ay magandang regalo ng Panginoon. Pinagbibigyan niya po tayong makasama natin ang bawat isa. Kaya po dapat ito po ay ipinagpapasalamat. Lunas lamang po ng nasirang relasyon natin sa Diyos ay ang kamatayan ni Jesus. Idikit din po natin yung puso natin siya, tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Gayon doon, ang buhay ay parang hamog sa umaga. Pagkadakay na riyan, mamaya-maya'y nawawala. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki ang buhay natin kasi hindi po natin kontrol yung buhay natin. Hindi nga po natin kontrol.
na makapangyarihan sa lahat, narito po, O Diyos, sa mga naulila ni Maymay, Panginoon. Dito ang kanyang mahal na asawa at mga anak, O Diyos. Lord God in heaven, sa pagkuha mo, Panginoon, kay May, Panginoon, tutunawa yung dahilan na sila po, O Diyos, ay lubos na magtiwala sa inyo. Patuloy niyo silang palakasin physically at patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon, sa buhay na ito, O Diyos. Dalayan po namin na yung pananampalataya, O Diyos, ipagkaloob niyo po sa kanila. And we pray, Father God, na mag-grow sila sa kanila pong relasyon sa inyo, sa kanilang pagkakilala sa inyo, O Diyos. Relasyon sa kanila, O Diyos, sa mga sandaling ito, Panginoon. Lord God, bukas nga po, iatid na nga po sa huling hantungan ng mga labi ni Maymay. Lord God, ito po yung panahon na magkakahiwa-hiwalay na po sila, Panginoon. Subalit, meron kang pangako, Panginoon, na magkakaroon ng grand reunion someday, Panginoon. Magkikita-kita po sila, Panginoon. I remember, Lord, Maymay already received you, Father God, sa kanyang buhay. Panginoon, salamat po. Bendisyonan niyo po, Lord, ang mga mahal sa buhay na ito ni Maymay, Panginoon. And we pray, Father God, na nabubuhay, na narito, na nakikidalamhati, naway maisip po namin na someday, kami rin po, Panginoong Diyos, ay hahantong sa kamatayan. Kaya tulungan niyo nga po kami, Ama, na manalig kay Jesus, upang ano man ang mangyari, kami pupunta sa langit ng bayan. Panginoon, Lord, sa pamilyang ito, Panginoon, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Sige, maraming salamat po sa Paano ang puso ko ito ngayon lumisan ka sa buhay ko. Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano ng mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko? Paano
saglit maiyakap ka. Mayakap ka. Yung pumot daw ni Mami. Ito sa Mitimin ano? Ipasama mo kay Papa ko. Mamaya doon. Wow, tama daw sa pagpumot natin kay Tita Mami. Iba lahat ng mga naka-chain, i-ano dapat. Hindi ito kay ang ganito na to. Ay, Papa, babalik ha. Yung sinong maghawak, si Mark na yung maghawak nito? Nagbili na ako na si Pauline ng mag-pick up dal nito. Ako tatanggalin yung mga pina. Diba? Picture na ba sila Kanino to? Sila Tito Ed. Ha? Marky. Dad. Marky. Si Shiloh. There. Siya.
Abe, naman lang ka, abe. Luwan naman lang ka. Ano po? Hirapan ka ang masasabi, hindi ko na kaya. Baka sakali ay masumpa. We hope it's so real and never so too Mga kapatid, halilan ko na namin kung mananahin sa iyong amang makapangyarihan at nagulubay at ang lahat ng kakanggay na isirahan ipagkat na matangalawa sa langit ng tahanan Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, alin at nanawagan kay Kristo upang aming kapatid ay maamo si Maria at Pininiyayo ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Panginoong Kristo, sa pagkakain mo ng iyong buhay para sa lahat,
naman sa pagpapagod sa akin at paglingang, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Kristo, sa iyong pagkalinay sa kamatayan, nag-isa ka sa aming pangmalalayan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Kristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang magbuhay sa kabila, Panginoon, kaawaan mo. At pagkabayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang aming mga pangyarihan, ikaw ay mawakil ng pagpatawad kailanman. Kanino mo na magparakay ng Maria, Henry na iyong ilawaw, upang iyong makapili. Papunta sa kanyang pag-asang pananampalataya, may ginawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng higayang pagpapakailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama sa Santo magpasa walang hanggan. Salamat sa Diyos. Sa mong tugunan ang ating tinutulog ko, Panginoong aming mahal, panalangin mo'y pakinggan. Kailanman ang manalig sa hihirang na manlubos ng tanong. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Manalig ng Diyos sa akin. Sa bahay ng aming Ama ay maraming siling, kung hindi gayon sinabi ng sana sa iyo. At paroon mo maging paghanda ko kayo ng aming tindahan. Kapag naroon na ako at ipaghandaan kayo ng aming tindahan, babalik ako at sasama kayo sa kinaroonan ko, at alam na niyong daan ako sa pupuntahan. Sinabi sa kanyang Tomas, Panginoon, hindi ko namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus. Mga kapatiran, magigbalita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Sa ating unang isa, para may pagkakalipin ay pinatilayan po natin kung ano yung magagawa natin tulong sa Kanya. Ay higit sa lahat ng mahal natin ay ibigay, higit sa material, ay ang panalangin, ang pagpili at best na magagawa natin para sa Kanya. Panalangin kung saan ikaw makakatulong sa Kanya upang kanyang pangalawa ay matulungang pagtugasan sa latapan ng pagkakasala pakaninaguan. Ay may mga nagagawa tayo na talagang tumatak sa ating isipan. Minsan sa mga simpleng problema natin, kaya naman napakalalim na pagsubok kung saan sa pamamagitan ng presensya ng isa, nagagawa natin ito pagpapayan, nagagawa natin itong malalampasan. Sa mga pagkakataon din kung saan tayo nalulungkot, bagaman siguro hindi niya ibigay sa inyo, pero mas maganda pa rin kung ma-express po natin ang lahat ng gusto natin sabihin sa Kanya, lalo rin ang mga pasasalamat natin sa Kanya. Dahil sa pamamagitan nito, magagawa po natin maluwagin ang ating damdamin, magagawa po natin bigyan din naman ng dapat sila ang buhay dahil hindi masasayang ang mga nagawa niya para sa inyo. Maria Ellen, sa kanya itinula ang bigin ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito sa pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Ilalangin natin siya sa buong may kapal. Ang mga makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasa ng muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Ang mga makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na narito, ang mga nagdadalamhati at nalulungkot, at ang lahat ng kanila'y nakikirami, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa buong may Ipagkaloob po sa lahat ng ating pagkain sa Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo. Kasama ng mga anak ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsusunod. Sa liputan sa kitandang ko, natin may angay mula sa lupang po ng ating paggawa ang tinapay nito para maging pagkain ng binibig ng tayo. Pagpuri-puri ang buong may kapal na iyong kailangan.
Magsitayo ng lahat. Sa aming pagkakain ng buwan kayo ay iniluhod ko namin kanya ang mga harap sa puso ang iyong pawaikan at sa nililis ng may kapag. Pakundangan sa pananalig ng katapat sa kanyang mapagmalasakit at pagliligtas bilang aming nakamagitan kasama sa Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Itataas sa Diyos sa mga puso at diwa. Idinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Na manalang ang kapangyarihan kung ikaw ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng pangatayan ay pag-asang sumisilay ang muli ng pagkabuhay na aming tinabukasan. Loob po namin na malakas kayo aming natitiyan na pamatay ay nilipas dito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw ikaw ang aming nantungan, kami ngayon namamatay sa iyo bukas mabubuhay. Kaya ay sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang palisakitan, kami nagmumuli sa iyong padakilahan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Tayo po ay Tinawagan ng tinapay, salamatan kanya, pinag-ati-ati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagal na sinabi, tanggapin ninyong natito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Salamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama po namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Panginoon ni Kristo ay marunod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalin namin ang buong sinayo at pagbitin ng mga nakakagandang sa tulong ni Jesus na pagkakatan ng Diyos, ipakita natin ang abis na tulong. mabasa kami ng kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sarap. Bigyan mo kami ngayon ng aming akal para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa luso at iyaw kami sa lahat ng masama. Itigilin po namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayin po ang aming mananampalataya, pagbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pagdera ng Diyos. Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa at kaloob sa amin ang kapayapaan. Tayo po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, kapalan tayo mainayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin ang mahal, inilalat mo lang sa amin ang mapapasasalo sa banal na tingin. Ipagkaloob sa Maria Evelyn ay mga pakinabang sa Panginoon sa pinagbuhay. Sa pamamagitan na rin ang anak mong mahal, kasama sa Espiritu Santo magpasa walang hanggan. At umasa tayong magigit at pinagbuhay sa Pilipinas ni Jesus. Doon ay wala ng dusa at kalutan ng kamatayan, kundi ang mamamayang ito mo sa ligaya at buhay na walang hanggan. Itong mag-aabay sa takong ni Abraham
iliw namin pumanaw sa piling ng buong mga. Sa ilaw na walang hanggan kapayapaan, Sa piling ng buong mga. Ama namin kapagmahal, hinahabilin ko namin sa iyo si Maria Evelyn na pumalang sa buhay dito. Huwag mo siyang pababayaan at mamalagin siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang magkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili naman siyang paligaya sa iyong piling, kasama ng anak at Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Paalam sa iyo at nagumanaw ka sa piling kanawa ng may kapal, ang pagpapanin sa iyo po sa kalang ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso pag-ibig na pinagpulitahay sa mga santo, kahit na may nagmula ay nagsasama-sama upang lahat ay naligay sa pinagdos ng Ama. Amen. Amen. Muli po sa lahat po ni Padre, ito ang ating kanas sa Kristo kami ay nakikiramay po sa inyo. At pagpalain kayo ng mga pangyayang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, may pagpapayapa. Salamat sa Diyos. Kay Maybin, sa lahat po na nakiramay, sa mga pamangkin niya po, sa mga kapatid, mga kaibigan, mga manugang, maraming salamat po. Maraming salamat po.
mga bata. Tawid na. Mga bata. Pinupon natin siya. Pinupon natin. Kasi yung pumuti kamay. Tawid na daw yung mga bata. Always, you will be part of me, and I will forever feel your strength when I need it most. You're gone now, gone but not forgotten. I can't say this to your face, but I know you hear. I'll see you